Alright, so welcome back dito sa ating channel dito sa Box TV. Okay, so ito pag-usapan natin mga babayan, no? Ito nga pong si Yusek Claire Castro ay merong pong matinding banat dito kay VP Sara Duterte mga kababayan. Grabe yung banatan nito no? Si VP Sara at si Yusek Claire Castro mga kababayan. No? Talagang itong si Yusek naman, alam naman natin palaban, hindi po yan magpapatalo syempre. No? At eto nga, muli na naman yan tinawag na Chucky. Eto pong si VP Sara Duterte. Hindi naman direct noon. Sinabi lang naman niya, don't be a Chucky. Grabe naman kasi mga babayan. No? So eto po si Yusek Claire Castro. No? Alam nyo, no? Ako, natutuwa ako dito kay Yusek Claire Castro. No? Bakit kanyo? No, talagang hindi umuubre yung mga banat ng mga DDS Tsaka kung sino man yung bumabanat sa kanya talagang napakatalino, napakagaling sumagot mga kababayan. No? So ito mga alamin natin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At syempre shoutouts na rin sa mga followers natin dyan, subscribers natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. Okay, so ito mga babayan, no? Matanong ko lang din kayo, no? Kayo po ba ay pabor, no? Dito kay Yusek Claire Castro na pag kami mga banat sa ating Pangulong Bongbong Marcos, no, talagang sinasagot po niya. No, kasi ako honestly, kasi syempre spokesperson nga siya, 'di ba? So pag kami mga banat sa ating pangulo, siguro 'yun ang job description niya. No, na sumagot mga babayan. Especially pagka yung mga banat mga fake news. 'Di ba? Marami kasi mga DDS yung mga nagpapakalat ng fake news, 'di ba? At minsan, no, ito mga banat po kay Yusek Claire Castro ay tila nagiging mga personal na. No, kasi ganun nga yung mga DDS, no. Kapag hindi kanila kayang talunin no sa isang debate, no, o sa isang usapin, mga babayan, no, dadaanin nila no sa personalan. Ganun ang banat ng mga yan diba? Personaling ka ng mga DDS, doon kanila bibirahin. No, kumbaga parang attacking emotional damage ang gagawin nila. Pero itong si Yusek Claire Castro, mga babayan, ay tila hindi po talaga nagpapatalo no diyan sa mga banat na yan ng mga DDS. Hindi uubra yan. No? O ito, panoorin natin mga babayan kung paano niya binira ito pong si VP Sara Duterte. Right? Let's go. Yusek, good afternoon po. Yusek, kahapon nagsimula na po yung public consultation ng Kamara sa panukalang Anti-Political Dynasty Bill. Ano po yung reaksyon ng Malacanang? May rekomendasyon po ba ang palasyo para maging inclusive po ang public consultation? Nung nabanggit po ito mismo ni Senator Riza Hontiveros sa LEDAC at nalaman po niya na nagkoconduct na po ng public consultation, ay natuwa po ang Pangulo dahil ang nais po ng Pangulo ay maisabatas po ang nasabing bill, Anti-Political Dynasty Bill, dahil yan din po ang nais ng ating mga kababayan. Ma'am, follow up. Sakali pong hingin na maging urgent bill, sisertipikahan po ba ito ng Pangulo? Kapag ka po naibigay na po yung version ng dalawang kongreso, para po malaman kung dapat po ba itong i-certify as urgent, depende po yan sa provision, makakaasa po kayo dyan. Salamat, ma'am. Sunod na tanong mula kay Julie Baiza, 1PH. Hi Yusek, good afternoon po. Si Vice President Sara Duterte naniniwala daw po na may mga nagawang impeachable offense ang Pangulo. Una raw po yung pagpirma sa budget na alam Ito mga babayan, no. Ito kasi pinupunto to ng mga DDS vlogger, mga babayan. At tingnan natin, no, ano nga ba yung katotohanan dito? No, kasi isa to sa tina-target nila no, na parang ano tawag natin dito, na grounds for impeachment dito kay Pangulong Bongbong Marcos. No, pero kung titignan natin, na-discuss na to mga babayan, no, sa Committee on Justice ng Kongreso. 'Di ba? At yun nga sinasabi nila, no, na hindi siya grounds for impeachment. 'Di ba? Insufficient nga 'di ba? Yung sinasabi.
Okay, so ito, panoorin natin mga babayan, ha? Yung explanation ni Yusek Claire Castro dito. Ng Pangulo na galing sa bill na may mga blank pages at meron daw pong insertions. May sagot po ba ang palasyo? Unahin niya na po muna yung mga kaso niya bago niya tignan ang kaso ng iba. Unahin niya muna yung kaso niya. Bago niya tignan yung kaso ng iba. Okay? So, ganyan kasi yung mga ginagawa nila, mga babayan, no? Papansinin talaga nila, no? Pero yung kaso nila, mga babayan, no? Tila nalilihis. No, iniiwasan nilang pag-usapan. So, kailangan nilang gawin is tabunan, no, ng ibang issue. Imbis na sagutin nila yung mga aligasyon sa kanila, 'di ba? Pinipilit nilang tabunan, no, ng ibang usapin. No, pinipilit nilang tabunan ng ibang issue, mga babayan. Yun siguro yung ibig sabihin dito ni Yusek Claire Castro, no, na parang tingin ka muna sa salamin, no, bago mo pansinin yung iba. Sinabi din po niya, Yusek, na impeachable offense din daw po yung pag hindi ng isang opisyal kapag natatanong ng competency at kapag may nagsasabi daw na gumagamit siya ng illegal na droga. Unahin niya po yung sarili niya. At siguro mas maganda itanong niya yan sa kanyang ama. Yun ang malit. Ano? Tanungin niya daw yon sa kanyang ama, mga kababayan. Ganong matindi si Yusek Claire Castro, di ba? Ba't niya sasagutin yan? No, mga kababayan. Bakit sasagutin ni Yusek Claire Castro yan? No, sagutin muna nila yung mga aligasyon sa kanila bago siguro sumagot si Yusek Claire Castro. Which is yun po dapat. Di ba? Kasi anong nangyayari, sabi nga natin, no? May mga aligasyon sa kanila na hindi nila nasasagot. Ang gagawin nila, magbabato sila, no, ng aligasyon doon sa tao. Diba? O, let's say ito, yung nangyayari na to, example, no? Imbis na sagutin nila yung mga ibinabato sa kanila, no, na yung confidential funds, hindi naman talaga nasagot na maayos yan, no? Babanatan nila yung Pangulo natin. At ito namang mga DDS vlogger, mga babayan, ay pilit gumagawa, no, ng iba't ibang fake news, no, iba't ibang mga balita na fabricated, no? Nakikita naman natin videos, peke. Diba? Pictures, peke. Diba? Mga AI. Oh. Diba? Nakikita natin, mga babayan, kung paano sila magpakalat ng fake news. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Good afternoon, Yusek. Same po galing po sa naging interview ni Vice President Sara Duterte. She recently expressed concerns about the state of our country. Ang sabi niya po when she was asked about her plans for 2028, hindi niya direktong masagot yun because meron pa daw bang Pilipinas na pag-uusapan sa taong 2028. Lubog tayo sa basura, sa korupsyon, lubog tayo, walang maipagmamalaking big development at baka magising na lang daw po isang araw na walang maayos na gobyerno at magulong bayan. Ano po ang pananaw ng palasyo dito sa ganitong klaseng assessment from the Vice President? Unang-una, masasabi natin ang Vice Presidente ay bulag. Hindi niya nakikita kung anong ginagawa ng Pangulo. Kanina lamang po ay kababanggit natin kung ano magandang proyekto ng Pangulo patungkol sa ating transportasyon, patungkol sa ating edukasyon. Nananatili siyang bulag dahil malamang ay hindi niya pinanunood or ayaw niyang panoorin kung ano nagaganap na katotohanan sa mga ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon ngayon. Nakakalungkot lamang dahil yan ay galawang Duterte. Showing the characteristics of an emotional vulture. Oh. Isang buitre. Oh. Nagpapanggap na concern sa kalagayan ng bansa when in fact, she admitted that she doesn't want to help the president Tama. and his projects for the country. Oh. Drama, pero walang gawa. Yun. Okay, so ito, no, magkomento lang tayo doon sa sinabi ni Yusek Claire Castro na yung vice-presidente natin ay bulag. Mga babayan, no. Ako, honestly, medyo, ako doon, no, sang-ayon ako, no, doon sa sinabi ni Yusek Claire Castro. Sabihin natin sang-ayon ako, hindi na medyo. No, kasi, kung maririnig natin, no, yung sinabi ni Yusek Claire Castro dito, parang lang yan may ginagawa yung Pangulo natin na maganda para sa ating bayan, para sa ating bansa, para sa mga mamamayan. 'Di ba?
Pero dahil nga galit sila, no, doon sa Pangulo natin, wala silang interest na makita yon. No? Kasi ganito yan. Kung ikaw ay galit doon sa tao, wala kang hindi mo nakikita yung mga magagandang ginagawa niya. 'Di ba? Ang makikita mo lang sa kanya, no, yung pangit. Ngayon, kung wala siyang pangit, no, na ginagawa, ikaw mismo gagawan mo ng dahilan o maghahanap ka, no, ng mga bagay, mga babayan na ibabato mo sa kanya. No, na alam mo nga pangit para sa imahe ng tao na yon. No, in short, mga babayan, parang nagfa-fabricate ka, no, ng mga bagay o nagsasabi ka ng mga bagay na pangit para doon sa tao na yon. 'Di ba? May mga ganun kasi, 'di ba? Na nakikita natin. May mga ganung ugali yung ibang tao 'Di ba? Na kung galit ka, no, sisiraan mo na lang siya kasi galit ka sa kanya 'Di ba? Parang ganun yung sinasabi dito ni Jose Claire Castro, no? So parang bulag, no, tawag nga natin bulag sa katotohanan, mga babayan. Hindi nila nakikita, no, kung ano yung totoong nangyayari. 'Di ba? Na mayroong progreso. No, kasi ang target lang nila pabagsakin yung pangulo natin 'Di ba? Target lang nila siraan yung Pangulong Bongbong Marcos. Yun lang talaga ang totoong target nila. Kaya bakit nila sasabihin na may ginawang maganda yung pangulo natin? 'Di ba? Di contrary yan doon sa ginagawa nilang paglaban. No, contrary yan doon sa ginagawa nilang paninira sa ating Pangulo. Kung sasabihin nila na may magandang ginawa yung Pangulo natin. Hindi nila sasabihin yun. Parang niloko nila yung sarili nila pagka ganon. Di ba? Another question. Follow-up lang po. In response naman to your statement sa kanya noon nung tinanong po siya, tinanong po kayo about yung claim niya po about the senators. At the end of your statement, you said just tell it to the Marines. Ang sabi po ni Vice President Duterte that your earlier, yung statement niyo po ay hindi na dapat pinapakinggan at pinapansin dahil daw po buong mundo nakikinig sa statement niyo at nagdadala raw po kayo ng kahihiyan. Unang-una, meron ka pala, hindi ko pala nasagot yung sumunod mong tanong, kung meron pa bang bansa, right? Meron pa ba tayong bayan sa 2028? Yun muna yung unahin natin. Ang kanyang sabi ay malamang wala nang maging bansa or Pilipinas sa 2028. Kung ang kanyang hula ay magkakatotoo, malamang mangyayari yan kung ang isang leader na iboboto sa 2028 ay isang Manchurian candidate. Oh. Isang puppet na isang bansa, kung saan maaaring ipamigay ang ating yaman, ang ating karapatan sa ibang bansa. Nako. Yan, mga babayan, no, parang yung gustong mangyari ni ni Digong dati, no, gawing probinsya daw yung China. 'Di ba? Tibay, no. Meron po na naging tugon dati ang dating Pangulo Duterte na maaari tayo or gawin tayong probinsya Yan. sa isang bansa. So, kung isang Manchurian candidate ang ating boboto, baka nga maging probinsya tayo ng isang bansa. Huwag naman po sana. Patungkol tun sa nakakahiya po, unang-una po, ang pagsasalita or pagsasabi ng katotohanan na siya ay nagiging source ng fake news, yan po ay katotohanan. Marami na po tayong beses na nagsabi na siya ang source ng fake news. At nandyan po, ulitin po natin para malaman po na ating kababayan. Nandyan po yung kinuwento niya about sa altered police blotter ng Beverly Hills na pinost pa, most probably, ng kanyang kaalyado na si Mr. Bobby Tiglao. Nandyan din po ang mga AI-generated videos na napasinungalingan na at yan ay galing sa kanyang mga kaalyado, usually nanggagaling pa sa mga maisog. 'Di ba? Yung sinasabi natin, no? Na ito mga DDS, wala tayong aasahan talaga dyan pag yan na naglabas ng mga ebidensya. No, kasi karamihan nakikita natin. No? Puro fake news mga babayan, mga AI generated. No, sila Maharlo ka, naglabas. No, na kesyo gumagamit daw yung Pangulo natin, yung binilabas nilang picture. 'Di ba? Tapos malaman-laman AI generated. Yung latest, yung yung scandal na sinasabi nila ni hindi nga makita sino yun nandun. Diba? Kung titignan natin mga babayan, sila talaga, no, yung magulo sa bansa, sila talaga yung nanggugulo. Diba? Sila talaga yung magugulo sa bansa, yung mga DDS na yan.
So hindi po nakakahiyang magsabi ng katotohanan. Ang nakakahiya po ay umaming may kakilalang assassin Oh. at handang magpapatay ng Pangulo, ng First Lady, at ng dating House Speaker. Oo. Ang nakakahiya po ay hindi gumalang sa order ng court at manuntok ng sheriff. Bawal po yan sa batas. Imagine ninyo mga babayan, no? Vice President ng Pilipinas, pinagbantaan yung Pangulo, parang ganon, no? At ang nakakahiya din po ay gumamit ng mga fake na AFP certificate para sa Youth Summit para palabasin na yung 15 million na mula sa Confi Funds ng DepEd sa pangunguna ni VP Sara ay ginamit di umano sa Youth Summit na pinasinungalingan po mismo ng AFP. At gumamit pa ng abogado sa katauhan ni Attorney Michael Powa para mapagtakpan ang paggastos sa 15 million confidential funds. Yan po ang Yan yung no, yung sinasabi natin, confidential funds nga, hindi nila masagot na maayos eh. 'Di ba? Kaya ang sinasabi natin dito mga babayan, no, kung may binabato sa kanila, ang gagawin nila, tatabunan nila yung issue. Hindi nila sasagutin ng direct. Gagawin nila, no, babatuhin nila ng ibang aligasyon, no, yung Pangulong Bongbong Marcos natin. No, kahit hindi naman yung Pangulo yung nagsasabi na gawin ninyo yung investigasyon na yan. 'Di ba? Pero ang binabalikan nila yung Pangulo natin. At ang isa pa po, sabi po niya ay nakakaya tayo sa internationally, mas nakakahiya po yata ito. Dahil ito mismo ay na-news. At nandyan pa po ang kanyang muka kung saan ipinakita dito isang vice presidente nag-threaten with her assassin laban sa Pangulo. Mas nakakahiya po ito. At muli, kung ganito lang po rin lang ang ating magiging leader, mag-isip-isip po tayo. Follow-up question mula kay Mads Moratillo, Net 25. Hi, ma'am. Regarding din po dun sa sinabi ni VP Sara sa isang interview, ang sabi niya ay kung magkakaroon pa raw ba ng eleksyon sa 2028 kasi kaduda-duda daw po yung galawan ng administrasyon ngayon, mag-iisip ka, bababa pa ba ito? Hindi, may mangyayari bang eleksyon o wala na? Thank you po. Yan pa, yung mga ganyang klaseng pananalita, manggagaling mismo sa Vice Presidente, alam naman niya po kung ano ang sinasabi ng batas. Abogado siya. Sana ginagamit naman po niya ang kanyang pananaw, hindi lamang sa paninira, hindi lamang sa paggawa ng intriga. Well, anyway, batid natin na ang sarili niyang ama mismo ay magaling gumawa ng intriga. Baka ganun po ang naging pananaw niya rin sa buhay. Okay, so yung mga babayan, ano? Grabe. No, grabe yung rebat ni Yusek Claire Castro dito. Okay, so ano masasabi niyo dyan mga babae, no? I-comment sa ibaba niyo mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So yan muli, kita tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.